Katulong lang ako pero binago ng amo ko ang buhay ko. Dear Ate Ann, ako po pala si Darlene, 30 years old, isang OFW sa bansang Brazil. Mahirap po ang buhay namin. Ang mama ko ay isang labandera at papa ko naman ay isang construction worker. 5 po kaming magkakapatid at ako ang panganay. Kaming 5 ay pinapaaral ng aming mga magulang pero dumating yung araw na di na kaya ng mga magulang ko na paaralin ako. Kaya naisipan kong tumigil muna sa pag-aaral para tulungan ang pamilya ko at para din mabawasan ang expenses ng pamilya ko. Nahihirapan pa akong humanap ng trabaho noon na may malaking sweldo kasi ayaw nila akong tanggapin kasi di ako nakapagtapos ng kolehiyo. Simula noon, kung ano-anong trabaho na ang pinasukan ko. Naging tagabuhat ako ng bigas, nagha-harvest ng palay, at babysitter. Maliit man ang sweldo, at least nakakatulong ako sa pamilya ko. Isang araw, nagkasakit ang papa ko, kaya di na siya makapagtrabaho. Kaya kami na lang ni mama ang inaasahan ng pamilya ko. Ayaw ko naman na matigil din sa pag-aaral ang mga kapatid ko, at lalong-lalo na ayaw kong makikitang nagugutom sila. Kaya naisipan kong mag-abroad na lang, mahirap kasi malalayo ako sa pamilya ko. Pero kailangan ko itong gawin para maiahon ko sila sa hirap. Sinabi ko ito sa pamilya ko at pumayag naman sila. Kaya nagsimula na ako maghanap ng agency. Nung nakahanap na ko at okay na lahat ng papeles ko, ay nagsimula na akong mag-impake ng mga gamit ko. Fast forward, nung nakarating na ko sa bahay ng amo ko, Ate Ann. Pagdating ko doon, namangha ako kasi ang laki ng bahay ng amo ko. Pero laking gulat ko na ang amo ko lang ang nakatira doon. Di na ko nagtaka kung bakit kailangan niya ng katulong. Isang araw habang naglilinis ako, bigla akong tinawag ng amo ko at pinaupo niya ako. Sinabihan niya ako na gusto niya daw ng kausap kaya pumayag ako. Doon na nasabi ng amo ko na mayroon pala siyang 3 anak, isang babae at 2 lalaki, ngunit napapabayaan na siya ng mga anak niya dahil may mga sariling mga pamilya na sila. Mangiyak-ngiyak ang amo ko habang nagsishare siya sa akin. Kaya niyakap ko siya para gumaan ang pakiramdam niya. Dumaan ng ilang buwan, hindi talaga siya binibisita ng mga anak niya. Sobrang lungkot ng amo ko noon hanggang sa binawian na ng buhay ang amo ko. Pero malungkot ako para sa kanya kasi di man lang siya nabisita ng mga anak niya nung buhay pa siya. Nung nailibing na ang amo ko, biglang nagsidatingan ang mga anak niya. Akala ko bibisitahin nila ang mama nila, pero hindi. Ang pinunta lang pala nila ay ang last will testament ng ina nila. Kaya nang sinimulan ng basahin ng attorney ang last will testament ng amo ko, paalis na ko sa mga oras na yon. Kasi wala na din naman ang amo ko para pagsilbihan ko. Pero laking gulat ko nang narinig ko ang pangalan ko sa last will testament. Di ako makapaniwala sa mga oras na yon. Nagtaka din ang mga anak ng amo ko kung bakit sa akin nakapangalan lahat ng ari-arian ng ina nila. Pero wala na silang magawa kaya umalis na lang sila. Simula nung nagbago ang buhay ko, napatapos ko ng pag-aaral ang lahat ng kapatid ko at nabigyan ko pa sila ng magandang buhay. Lahat ng pangarap ko para sa pamilya ko ay naibigay ko. Kaya laking pasasalamat ko sa amo ko nang dahil sa kanya nabago ko ang buhay namin.